Assalamualaikum Naila. Ayun. Mukhang malulobat na si Bro Isma eh. Oo nga, oo. Oo. Di Ayusin maganda na kasi natin siguro yung isa. maganda kasi yung topic bro kasi very informative pagdating sa atin at pagdating ng Christian sa Christianismo kung paano. Ano ba yung differentiate ng pananampalataya natin? Bakit hindi tayo kumakain ng baboy? Bakit Oo. yung Muslim, yung mga Christian kumakain ng baboy sa halip na mababasa naman sa kanilang aklat na ipinagbabawal yung baboy. Oo nga eh. Oo. Tama naman. Mm. Dahil, wala ba ballpen lang? Kato na lang ano ni sa katong iyang sign pin gud niya nung dagan kayo. Mag-take note ko. Ayun no, yung evidence no, yan bakit sa kabila ng mga ipinagbabawal o nakasulat ito mismo sa kanilang pinagkukunan o batayan ng kanilang pananampalataya. Bakit sa kabila ng mga nakasulat na yan, no, ay kumakain pa rin sila ng ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kung mababasa mo yan, no, napaka ano na, kung titingnan mo, alisin natin itong ano. Yan. So, eating pork, no, sign of, yan. Do not eat and touch it. Yan. Huwag kayong kumain. At huwag hawakan. Pati pala pagkain at paghawak, ito'y karumal-dumal. Do not eat in because pork is unclean. Napakalinaw. Napakalinaw naman. So, nga ba, gaya ng sinasabi ko kanina, doon sa sagot ko sa tanong ni Arthur, no? Ba, sino ang may sabi na pwede na kainin yung ano, yung baboy? Wala naman, no? Walang verbatim na pwede na kainin yung karning baboy. Kahit sa New Testament wala na ipinapakain na yung baboy, wala. Meron lang nililinis ng Diyos yung lahat ng mga bagay. Kung makakain na pala yung lagyan natin ng kunting philosophy. Kung nilinis na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, unang Diyos ang lahat ng mga bagay, pati pala papel pwede natin kainin. No? Itong mga libro, pwede natin kainin. Itong mga baso na mga yung glass, pwede na kainin yan, no? Kasi bagay yan eh. So,
ang ang konsepto kasi, no, kung bakit sa amin, bakit hindi namin kinakain yung hindi namin kinakain yung karne ng baboy dahil nga dito sa ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ating mababasa sa Surah Al-Baqarah ayah 173. So, maliban dito, wala nang iba pang matibay na dalil sa aya na ito. Dahil ang aya na ito ay mismo si Allah ang nagsasabi na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagkain ng laman ng baboy. Ganon din naman yung mababasa natin sa kanilang basahin. So, yan, napakalinaw, no? Pwede magsalita yung, i-explain nyo yung side ninyo. Bakit ganon? Okay, Red. Ito si Brodong, no? Para, paalala ko lang sa lahat, ito'y pag-aaral lang, no? Kung meron man tayong, doon sa aral lang tayo magdiinan. Yan, merong pang, pork will lead to hell because Jesus said, whoever will break one of less commandments or aljat or title will in no case will enter into kingdom of heaven. All lawless will burn in the fire. The Bible says it. Sinabi yan ng Bible. So, nakakapagtaka, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, Sangre Adamos. Kaya nga, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tama, no, yung kanyang kapahayagan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang binago. Basahin natin para ating maintindihan ano ba ang sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong ito. At bakit ganun na yung nangyayari na ang ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kanila nang pinahihintulutan. Basahin natin. Bro, may babasahin lang po ako. Sige bro. Basahin mo lang bro. Walang problema. Sabi kasi sa Marcos, sabi ni Kristo, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kung hindi sa kanyang tiyan. Ito bro, madali lang naman unawain to eh. At lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Ano ba yun? Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Kasama ba yung baboy doon bro? Yung sinasabi mong baso, pagkain ba yun? Hindi bro, hindi Hindi. kasali yung baboy bro. Hindi kasali yung baboy. So ibig mong sabihin, Dahil ang pati baboy manok hindi kasali dito bro? makinig ka. Yung baboy hindi sige. ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o ng Diyos bilang pagkain. Kaya nga marumi ito sa kanila hindi nga ito pagkain. Ang pagkain na ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung manok, pero yung baboy hindi yan ginawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagkain. Kaya nga ipinagbabawal ng Allah yan sa kanila kasi hindi yan pagkain turing sa kanila. Ulitin ko, basahin ko bro sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan. At lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Okay, may babasahin ako bro. Naniniwala ka ang baboy nilalang ng Diyos? Yes, sige. pero nilalang ng Ganda. Diyos yan. Kukunin ko lang yung hindi Biblia. yan pagkain. Kaya nga ipinagbabawal ng Allah yan dahil hindi yan pagkain. Kung pagkain pala yan, bakit ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kainin? Ibig sabihin, hindi yun pagkain.
yun oh, pinagbabawal ng Allah oh. Oh, pinagbabawal ng Diyos na kainin. Oh, yan ang mga verse. So, kung pagkain yan, bakit ipinagbabawal? So malinaw no yung mga talata. Ito naman no, bago natin ito, meron tayong mga evidence no. Hindi ito matatawag na paninira kung hindi ito meron tinatawag na evidence. Oh, may mga ano pa, yung mga health results sa mga health about pork or eating the meat of the pig can cause over 70 different types of diseases. Yon, mga So, wala yung Bible na hinahanap ko eh. Eh sabi dito bro, sa unang Timoteo 4:4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Kasama ba yung baboy doon bro? Nilalang ba ng Diyos yung baboy? Hindi, tanong ko lang. Kasama ba yung baboy doon? Okay. Kasama yung baboy. Kung itutuloy, Oo. at walang anuman nararapat na itakwil. So makatuwid, kasama din ng baboy na hindi nararapat na itakwil. Wala. Tama bro? Yes. Unang-una Kahit bro, pala kung kainin mo yung tingnan baboy, Tika muna, bro, mayroon ay akong patungkol kung yan doon itutuloy mo yung talata bro, no? Kung tinatanggap na may pagpapasalamat. habang Ayun. habang magakas pa yung signal ko, meron akong itatanong kay Red. Kung nilinis Sabi na kung- ang baboy, Red. Oh, Kung teka lang bro, nilinis na ang mamaya ka na baboy, bro Red. Ismael, Tika babasahin ko muna, ulit. Red. Kung Ito iba lang. tutuloy mo sa Ito 5, lang. no? Sapagkat Kasi pinakababanal malakas sa kayo sa pamamagitan puso. ng Nawala. salita ng Diyos at Red. ng panalangin. Kahit kumain ka ng baboy bro, Red. kung ipagpapasalamat mo sa Diyos, Red, ito na lang, Red. ililinis yun ng Ito na Diyos. lang, Red. Oh, Kung at hindi yan nilinis na, kung tinatakot. totoo Sige bro, anong tanong mo? ng Diyos. Oh. Kung nilinis na Anong tanong mo bro? Oh. Kung nilinis na ng Diyos ang baboy, bakit mayroon pang mga bulate or mga germs or mga worms May nasignal mo? sa baboy ngayon? Hindi. Ako ba yung mahina o ikaw? Ang tanong ko, clear bro, naman si kung Jesus sa akin. kung kung Putol-putol, bro. nilinis na ang baboy, Sa akin clear siya bro, baka sa signal mo siguro. Sa akin clear siya eh. Clear din sa akin. Clear din sa akin. Mukhang kay Red. Nag-red yung ano mo sige. bro. Okay, Signal mo bro. Sa'yo bro, kasi nagre-read yung ano mo talaga. Yung signal mo dito. Oh. okay, kung nilinis na ang baboy, bakit hindi yun napatunayan ng science? Ang sabi ng mga doktor, mga scientists is ang baboy mayroon talagang mga worms or mga bakterya na nakakalason sa katawan ng tao, or ano ba tawag dito sa sa Tagalog, nakakasira sa katawan ng tao. Bakit mayroon pang mga bakterya bro na nakakasira sa katawan ng tao sa loob ng baboy o laman ng baboy kung nilinis na? Mga hulugan ba bro? Mali yung science dyan. Unig ba ako? Narinig ka bro, clear ka, pero baka putol-putol kay putol-putol doon. Nag-reading kasi yung ano mo, signal mo bro. Pareho kayong medyo mahina yung signal. So ang ibig kong sabihin bro, yung mga sinabi ng mga scientists na yung mga baboy na may mga worms. Pagdating sa pananampalataya bro at sa kaligtasan, malinis yung baboy. Hindi yung baboy yung madumi, sa kaligtasan ng usapan. Huwag mong gawing literal.
Isa kaligtasan Yung din, baboy, bro. di ba nakakahidlag? Mismo. Kapag Bro, kinain mo yung Oo baboy, nga bro, kahit may worms yan, ganito, kapag ganito nilinis ng para hindi Diyos, bro, lalayo, no? kunyari ito, Unang, ah, ako kakain ako ng unang baboy, kasi may bro, worms, nakain ko. Pagdating okay, sa unang-una kasi bro, pananampalataya, nilinis po ng Diyos. Hindi, bro Red, oo, sige bro. wag na tayong pupunta pa sa pinakamalayo. Unang-una, no? Sino ba ang nagturo na pwede na kainin yung baboy? Yung Diyos o yung tao? Yung Diyos bro, yung Diyos. May babasahin ako. Sige, basahin Diyos mo ang na nagsabi bro. inutos ng Diyos na Sige. kainin na ang baboy. Yung terminong kainin yung baboy yung gusto mong marinig mo bro. O, kasi verbatim kasi Pwede bro, ba no? bro? Verbatim kasi, tika muna bro. Sige. Gusto ko kasi yun word for word na pinapapakain na yung baboy. Kasi bakit? Babawal kasi ng Diyos tungkol sa hindi pagkain ng baboy is verbatim din. So dapat ang itutol mo doon verbatim din. Para hindi tayo lalayo. Kung meron Alam kang mo kasi maipakita bro, sa akin na sinasabi ng yung Diyos utos na sinasabi na mo, pwede na kainin ng baboy, maniwala ako. Sige, ikaw na bro. alam mo bro, yung pagkain kasi na sinasabi mo, panahon pa kasi ni Moses yan. Talagang maraming bawal sa panahon ni Moses eh. Nung dumating si Kristo, maraming pinagbawal eh. Lahat ng halos karamihan, binago ni Kristo eh. Babasahin ko bro Sa Hebreo Sige, 1:1. Sabi dito, tignan mo kung paano. Dito tayo bro. ipagbigyan Hebreo kita dyan para 1:1. at least okay naman. Kasi yung pagbabawal ng pagkain ng baboy, panahon pa ng unang ng ano yan, ng Old Testament. Nandito na tayo sa kautusan ni Bro, Kristo malinaw naman, bro. Sabi Take note, rito, bro. ang Malinaw. Diyos na Malinaw, nagsalita. Si Jesus nag-warning sa ano. Malinaw po sa Okay. Bible, Oo. Jesus warning not to even Muna natin break Alam, some bro, commandments. bro Malinaw, Said, bro bro. Said. magbabasa muna ako. Basahin Bro mo Said. dito, bro. Ang Wag Basahin mo mo, na, Diyos na bro. nagsasalita ng bro unang Said. panahon. Bro Said, wag muna natin putulin si Red para makuha natin yung point niya. Pagkatapos mamaya Sabi rito, magano. ang Diyos na nagsasalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino ba yung anak? Si Kristo. Na siyang itinilaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Yon, sa pamamagitan naman niya ginawa ang mga panahon. Yon. Komentaryo yan, bro. Read. Kaninong komentaryo yan na sinabi daw ni Kristo? Sinabi ng Diyos kay Kristo na iniatang sa kanya ang lahat ng mga bagay. Kaya yung sinasabi yung pagbabawal ng pagkain ng baboy, panahon pa kasi yan ng utos ni Moises. Old Bro, Testament pa nung dumating si Kristo. Bro. 'Di ba dati bawal din kumain ng alimasag. Totoo Bro. yan, bro. Kayo, kumakain pa kayo ng alimasag. Kumakain pa kayo ng kasi alimasag, bro. malinaw kasi sa amin, bro. So ngayon, doon lang muna tayo sa baboy, brother. So, Hindi. Sige, pansin mo ba, linawin ko lang brother? usapan na. Hindi lang baboy, bro. Mga pagkain na. Ayun yung, kasi Okay, brother, sige. Ito Red. Nasaan na yun kaninang sinabi ko na tututol doon sa sinabi ng Diyos mo sa Old Testament na bawal kainin yung baboy. Meron ka bang maibigay sa akin na verbatim din na Verbatim, utos bro. na ng Diyos Ang na terminong kainin? sinabi ng Diyos na bawal kumain ng baboy, wala kang mababasa nun. Kung termino ang basihan, pero may diwa na nanggaling at gagamitan mo lang ng konting unawa. Kahit hindi mo mababasa ng verbatim, kung uunawain mo, maintindihan mo. Pero kapag Okay. yung sinabi mong may mababasa ba na ipinagbawal ng Diyos na ang gusto mong hanapin sa akin, bawal kang kumain ng baboy, wala kang mababasa. Pero may mababasa ka na nilinis na ng Diyos
sa pamamagitan ng panalangin kasama ang baboy doon, bro. Hindi Dahil nga ang kasali baboy yung ay nilalang ng Diyos. Oo. Ano mo Yun masabi ang na salita. kasali yung baboy doon? Kasi yung baboy, hindi nga yan pagkain. Tayo lang ang gumawa ng Ikaw, pagkain yan. Kasi nga, bro, sabi nga ng na mo, hindi pakilagay nga pagkain ang bro, baboy. bro Said, ilagay nga ng nung yung unang kanina na ano, yung nilatag mo kanina diyan yung pagpasok mo sa pagkain. Oh. Para Sige, kung makita. hindi pagkain ng baboy, Okay, yun no? bro, paano mo Ito. nasabi na pagkain ang manok? Sige. Bro Red, Kung hindi Bro Red, pagkain ng baboy, paano mo masasabi sa akin na pagkain ang manok? wag mo nang isali yung manok Susundan ko kasi yung ang logic mo. pinag-uusapan natin dito. Hindi. Ito yung tutulan mo. Ito Red, wag ka nang umiwas. Ito yung tutulan Sige, mo. sige. Sige, hindi ako sama ko na maiwas, rin yung bro. pusa. Oo. Ito yung tutulan mo, Bro Red, Ah. kasi ito kasi verbatim. So, Kasi ang kung sabi mo meron kasi, kang bro, hindi pagkain ng na baboy eh. ipinakain na yung Ngayon, baboy, yung tanong ko, paano mo naman nasabi sa akin na pagkain ng manok? O kaya nga, wag na natin pag-usapan yung manok kasi hindi yan kasali sa pinag-uusapan natin. Sige, ulitin Ito ko na, yung tutulan ibahin ko na mo. lang yung tanong ko. Oo. Paano mo nasabi sa akin? Sinabi ba ng Diyos na hindi pagkain ng baboy? Ang ginawa niya, pinagbawal lang sa unang panahon. Pero hindi niya sinabi Oh. na hindi pagkain ng baboy. Ito Sa Old na nga, Testament, ito na nga, ito na nga, sige, ano, sige. ito na nga, Red, napakalinaw nga basahin natin, do not eat and touch it. Tapos sabi niya, Deuteronomio 14:8. ano ang sabi ng Diyos mo, Red? Do Sabi not niya, eat, huwag kang ang Diyos kumain. sa niya ay Hindi niya napupuot sinabing sa hindi pagkain. Uy. Magkaiba ang huwag kumain sa hindi pagkain, bro. Kasi sa panahon noon, sa panahon ng mga ni Moises, maraming Ikaw, bro. kumakain ng baboy. Ikaw bro, Hindi na naman sinabi na hindi pagkain ng baboy, pinagbawal niya lang na bawal kumain ng baboy. Red. Nung dumating Ikaw. si Kristo, nilinis niya sa pamamagitan naman ni Kristo ay hindi kayo aariging ganap sa kautosan ni Moises. Bro, Red, pag pinagbawal ba, consider as... makita na Red. Okay. Muna. Ito ang sinasabi ko sa iyo, no? Bilang isang magulang, ipapakain mo ba sa anak mo ang hindi pagkain? Kaya nga ipinagbabawal ng Allah ito na ipakain sa mga tao dahil nga hindi niya ito ginawa upang pagkain ng tao. Kayo lang yung kumakain dito pero sa totoo lang hindi ito ipinakain o pinapapakain ng Diyos. Yung sinabi mo kanina na hindi na kayo inaring ganap sa kautusan ni Moses, sino ba ang may sabi? Hindi si Kristo ang may sabi noon, si Pablo. Kung si Kristo yung tanungin natin, sabi ni Kristo, hindi ako naparito dito upang sirain ang kautusan ni Moses. Ano po ba ang kautusan na ibinigay kay Moses? Kasama itong pagkain ng baboy. Malinaw. Ang sarap-sarap nga sabi niya, sabi ni Wirdas, ang Tama sarap-sarap naman din. yung bro Ang balat. Hindi na parito si Kristo para sirain ang kautusan ni Moises. Di tama. Malinaw. Kung hindi siya naparito, kung hindi siya sinugo ng Diyos, bakit pa siya magpaparito? Bakit pa siya sinugo ng Diyos kung walang babaguhin na utos? Sige bro, bakit siya sinugo ng Diyos kung walang babaguhin na utos? Okay, ibig mo Sa bang tingin mo, sabihin bro? si Kristo lumabag sa Diyos? Hindi, tanong ko, kung walang babaguhin na utos sa panahon ni Moises, kung nagtuloy-tuloy pa rin, bakit sinugo ng Diyos si Kristo? Bakit siya Okay, sinugo ganito. ng Diyos? Bumaba dito. Unang-una, bakit isinugo ni Allah si Prophet Isa alaihi wasalam upang itama ang mga maling paniniwala ng mga Hudiyo at ng mga hindi mananampalataya. At sila'y turuan kung paano magiging ganap at makatuwiran sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung sirain yung kautusan
na ibinigay ng Diyos kay Moses. Hindi yan gawain ni Prophet Isa alayhi salam. Bagkus sabi niya, naparito ako hindi upang sirain ang kautusan kay Moses, kung hindi ganapin ito. Ano ang ibig sabihin noon? Sinira ba ni Kristo? Hindi. Sino ang nagsira at nagbago? Si Apostol Pablo. Yung ipinagbabawal ni Kristo, Mali ka dyan, o bro. yung ipinagbabawal ng Diyos, ginawa niyang hindi na bawal. Yung binasa mo kanina, sulat ni Apostol Pablo yun lahat. Hindi yan kay Kristo. Chris, Hindi. Kahit basahin natin. Sino bang iskala na nakakampi bakit? sa'yo na yung sulat ni May Apostol mapakita ka ba sa Pablo? akin na Yung manuscript mula sa na sinulat si mula Kristo? sa Acts. Sige. Yung- Lahat ba ng nakasulat sa Biblia? Lahat ba ng nakasulat sa Biblia? Idamay mo na yung Quran. May sinulat si Kristo? Sulat kamay niya? Kung kayo Bro? yung tatanungin, mayroong Ganun yung gusto mong pakahulugan eh. Kapag Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Granting. Sige, kahit hindi siya nagsulat. sabi kasi sundan na dito lang sa Biblia, argumento bro, mo. yaong aming narinig at yaong aming nakita si Kristo ay siya rin naming binabalita sa inyo. Wala talagang mapapakta sa akin eh. Hindi naman nagsulat si Kristo ng ng sinulat kamay niya eh. Sa pamamagitan ng mga apostol, Kaya nga si ayon sa yung kanila mga yung the full gospel, ito ay katuruan. Ito. basahin. Granting, wag na tayo nung kay Pablo, dito na lang tayo kay Kristo. Yung the full gospel ayon sa Ano talata yan? ayon sa inyo, yung the four gospel, it is the work of Jesus Christ. Ito yung kanyang katuruan, kung paano siya nabuhay dito sa mundo, ano yung kanyang pinaggagawa. Ngayon, hanapan mo ako kahit isang bersikulo lang na nagsabi si Kristo o nagturo si Kristo na pwede na kainin yung baboy. Kasi, aaminin ko na kung meron kang maipakita, aminin ko mali kami. Kasi ito kasi Red, hindi ito paninira Red, no? Hindi ito Tanong ko lang po, anong gusto mong marinig? Letra for letra? Yun na nga, bilang pagtutol din. diwa? Ako Hindi, yung... tanong ko lang, ano gusto mong marinig sa akin? Letra for letra or diwa? Litra por litra, kasi yung pagbabawal ng Diyos doon sa Biblia mo na kanyang sinasabi, litra por litra yan eh. Wala akong mapapakita sa iyo, pero kung diwa, marami. Kasi ang baboy nilalang ng Diyos eh. Kasama ba ang baboy sa paglalang ng Diyos? Tama. O sangayon ka. Nilinis ba ng Diyos yun? Kaya nga Sino ba Hindi ka makagawa sangayon ng kasi baboy? hindi mo matatanggap eh. Hindi mo Ginawa matatanggap na ng yun. baboy yan. Okay. Makinig ka rin. Makinig ka rin. Tama bro, sundan ko yung pakahulugan mo. Saan ang Diyos? Tama, sangayon ka, Yung- nilalang ng Diyos ang baboy. Kasama ba ang baboy sa nilinis ng Diyos? Hindi. Hindi nga yan kasali kasi hindi niya namang ginawa yung baboy na malinis. Ito, malinaw. Ikaw lang yung nagsasabi niyan bro. Anong sabi? Ito, Bible mo, basahin Do not mo. eat. Ayan, Do not eat. Red, Touch saan it. ba mababasa bro na sa Bible nga ay sa New Testament na malinaw na sinabi ni Kristo na ang baboy ay nilinis na kasama ang baboy? Kung letra for letra bro, di mo ata narinig yung sinabi ko kay The Breaker eh. Kung letra for letra, maririnig nyo sa akin, sinabi ni Kristo, yung terminong bawal ay nilinis ng Diyos, ang baboy, wala kang mababasa bro. Pero kung diwa, meron. Pero kung letra for letra, hanapan nyo ko, hindi naman lahat ng nasa Biblia eh. Letra for letra ang parang mali naman nata. Kasi ang Biblia, matalinhaga. Huwag nyo naman akong hanapan. Kung hanapan nyo ko rin kayo na
sinabi ng Diyos, Sinabi ng Diyos, paano ba to? Magbibigay ako ng halimbawa na sinabi rin ng Diyos na Sinabi ng Diyos na bawal kumain ng spaghetti na may karne ng baboy. Letra por letra. yan gusto niya sa akin. Grabe ka bro, dong humiri talaga bro. Gusto niya sa akin kasi mali yung letra eh. Ay, Meron may ako- karne ng meron baboy akong yun. Spaghetti. ibabahagi sa inyo, no? Trade. Pero kung di Sa panahon talaga ni Kristo, meron talagang ipinapahintulot si Kristo na hindi ipinapahintulot sa Torah. Ngunit sabi ng Allah, huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon. Kaya nga yung mga tao na sa kanilang pag-iisip is na-generalize nila. kasi sabi Lahat ni na The lang Breaker, ng- no? Lahat na Ang lang lino ng ito, tanong niya eh. ito, brother Hindi daw Rida. pagkain ang baboy. Tika muna bro. Paano mo Ano nasabi? muna brother. Tika muna bro. Hindi yun pagkain bro, yung baboy sapagkat hindi Paano mo talaga yun nasabi? Sige bro, pagkain. sige, Oo. sa'yo ko itatanong. Paano mo Mm. nasabi na hindi pagkain ng baboy? Paano ko nasabi na hindi pagkain Oo. ang baboy? Kasi hindi talaga yun pagkain sa mga Hudyo noon. Hindi yun pagkain sa mga Hudyo kaya nga nung si Pablo si Pedro ay nanag-inip, sabi niya kahit kailanman hindi ako kumain ng ganyan, ng ganyang mga karumal-dumal na hayop. Kasi hindi yun pagkain sa kanila. Ang Dahil alam kung ko gusto- may mababasa na bawal kumain ng baboy. Pero hindi sinabi ng Diyos na hindi pagkain ng baboy. Bawal, pinagbawal lang ng Diyos. Pero hindi sinabi na hindi pagkain ng Brother baboy. Jerry, tanong ko sa iyo, kapag ba ipinagbabawal ay pagkain? Depende. Kasi ang baboy, pinagbawal ng Diyos pero kinain ng mga Hudyo. So kung ang tae bro, mayroong Hindi kumakain naman ng tae. pagkain yun eh. Ay hindi, mayroon din kumain ng tae. Baliw yun, Isipin bro. mo nga na pagkain May yun. kulang yun Ha? sa pag-iisip. Ay, Ito hindi. bro, tanong ko sa nga sa'yo. Mayroong Paano mo kumain ng- nasabi sa akin na ang manok ay pagkain? Sapagkat yun ay pinapahintulot, kaya nga sabi ng Diyos, bawal kayong kumain ng Nang, Bro, maputol ko kayo. Wag ka muna lumayo, baka mabanggit nyo lahat ng hayop dito. parang kung iisipin mo kasi na sinasabi nyo na hindi pagkain ng baboy, paano nyo nasabi na hindi pagkain ng baboy? Ang alam ko kasi may mababasa na bawal kumain ng baboy. Ginamit na nga ng Diyos na kumain Nandun na yung terminong kumain. Sa makatuwid, ipinagbabawal niya lang na kumain ng baboy pero hindi pagkain ng baboy. Pero siguro sa inyo, total magkakaiba naman tayo. Para sa inyo, na hindi pagkain ng baboy, sa inyo yun. Sige na, ikaw na Brad daw. Unang-una, Red, hindi kami ang may sabi. Kung hindi Bible mo talaga na Ang hindi pinag- pagkain yung baboy. Papaano namin masabi na hindi Ang pagkain sabi yung nyo baboy? kasi, hindi Yan pagkain ang ang napakinaw. baboy. O kaya nga, kaya. O saan mo mababasa na hindi ang O, pagkain kung ng pagkain baboy? pa yan, bakit May yan hindi mababasa ka na pinapakain ng bawal Diyos? kumain ng Oh. baboy. Pero hindi pagkain. Kaya nga. Sabi nga ng Diyos huwag kang kumain. Kung pagkain pa, pagpapakain ba tayo? Kung Hindi sinabing hindi pagkain pa yan? pagkain. Magkaiba yung huwag kang kumain sa hindi pagkain, bro. Medyo komplikado rin ang ano mo na bro. Medyo ano rin. Saglit lang nga, naglilindo Kasi nga bro, kaya pinagbawal ng Diyos na kumain ng baboy sa panahon na yon. Marami talagang kumakain. Kaya ipinagbawal ng Diyos. So ngayon, ibig sabihin Sa panahon ngayon, ngayon, nilinis na kasi ng Diyos. ibig sabihin may nabasa pala Kasi na nilalang din yung baboy
kasama sa nilalang yung baboy. Wag naman sabihin sa akin na hindi Ibig nilalang ang sabihin, baboy. bro, basta't sinabi ng Diyos na lahat ng kanyang nilalang Kung ay may nilinis mababasa na kayo niya. sa akin na, Pag sige, lahat na nilalang na sinabi ng magbibigay Diyos, ako sa pwede iyo ng mong kainin halimbawa. yun. Nung sinabi Pwede ba mo ng Diyos na bawal kumain ng alimasag, hindi ka ba kumakain ng alimasag ngayon, bro? O ng hipon? Bro, baka mabanggit na Oh. natin lahat ng hayop, bro. Huwag ka naman. Sige bro, sinabi ng Diyos sa Old Testament bro, the breaker, na bawal kumain ng hipon. Hindi rin pagkain ng hipon. Bro, dito lang muna Tanong tayo ko sa sa'yo bro, Bible. the breaker. Ang dami kasing hayop, baka Ayun mabanggit lang mo. muna bro. Ayun muna Hindi, bro kasi nandun- naglilindol dito bro. Oo, Ayun naglilindol. yung Medyo malakas. pakahulugan nyo eh. Kapag sinabing bawal, hindi na pagkain. Ayun yung pakahulugan nyo. O, nung inutos ng Diyos na bawal kumain ng hipon, Bro, hindi hindi na naman pagkain. kami. Hindi ba pagkain ng hipon? Hindi naman kami yung nagsabi. Ito bro, nandiyan sa ano. Kaya nga hindi kayo nagsabi, pero yung opinion nyo ang tinatanong ko. Ang Oo. sabi kasi ni The Breaker, hindi pagkain ng baboy. Okay. Sabi niya, pakahulugan niya yun. Kasi may nabasa siya na wag. Kaya Ay, sabi. kinumpara niya yung hindi. Nung inutos ng Diyos na bawal kumain ng hipon, hindi na ba Sabi. pagkain ng hipon? Oo. Malinaw, do not eat in touch with food. Oo. Those food is Eh, unclean. kung Oh, pagkain malinaw. yan, pre, kung pagkain yan, bakit hindi ipinapakain ng Diyos mo yung baboy? Oh, Oh, malinaw rin, Kasi malinaw. Do nga, not eat ito bro, in sagot touch ko, with kasi food is nga, unclean. madumi sa panahon ni Diba? Moses. Nilinis na ng Diyos. Madumi nga kasi, bawal Aliba kang to. kumain ng baboy. Kasali. Kasi Sabi ko marami kanina ng sa- video Kahit pa na magpunta tayo kumakain ng ng baboy. mga doktor, kahit magpunta tayo ng mga doktor, sa mga doktor, tapos sabihin natin bakit Di ba, bawal bro, ang the baboy, breaker? bakit Di ba, bawal ang bro, baboy. the breaker, may mababasa ka rin sa Old Testament na inutos ng Diyos na bawal kumain ng hipon? Bro, so ibig sabihin hindi pagkain ng hipon. Wag mo naman sa akin na hindi pagkain ng hipon sapagkat ikaw kahit Muslim ka kumakain ka ng hipon. Wag mo naman akong bro. Ang pakahulugan mo porket sinabi ng Diyos na bawal kumain, hindi na pagkain eh. Yung hipon bawal kumain sa panahon ng kaya nga Old bro Red, Testament. Ang gusto namin sa iyo, Bawal kasi ng sabi Diyos yan. mo, nilinis na. Hindi rin pagkain Hindi mo ng hipon. kasama yung baboy doon. Oo. Ngayon, maghanap ka ng talata Ganun yung na logic mo ikontra bro mo eh. doon Ganun sa yung sinasabi sa pakahulugan Old mo eh. Testament Porket binawal ng Diyos, hindi na pagkain. Hindi yun mali bro. No, unang-una bro. Ang binawal ng Verbatim Diyos, kasi yung bawal ang baboy saglit kasi lang, Red. marumi. Hindi sinabing Red, saglit hindi lang. pagkain ang baboy. Saglit nga Sige, Red, ano, saglit bro? lang. Oo. Unang-una Red, hindi kami ang may sabi na hindi pagkain yung baboy. Bible mo mismo. Kaya nga hindi yan pinapakain dahil nga hindi yan pagkain. Ngayon, sabi mo, nilinis na. Sabi mo, nilinis na. Yung kasali yung baboy doon. Pakitaan mo kami ng katibayan mo na pati baboy kasali doon sa nilinis. Meron ka bang mababasa na kasali yung baboy sa paglilinis? Wala naman kasi yung ipinagbabawal ng Diyos Sa akin, na kainin na bawal kainin yung baboy. terminong bawal Wala. kang kumain ng baboy. Ito yung tutulan mo. Unang-una bro, hindi kami yung tinutulan mo dito. Kasi yung Bible mo yung tinutulan mo dito, hindi kami. Hindi naman yung Bible yung tanong ko, yung Mas pakahulugan maliwanagan mo. kami, ayos mo. Kasi ang sabi mo, hindi Maayos mo. pagkain ng baboy eh. Oo, Wala ka namang mababasa na sa mas Biblia na hindi maniniwala pagkain kami ng sa baboy. iyo na tama ka. Ipinagbawal Maglabas lang. ka ng talata Pero na hindi sinasabi pagkain. ng Diyos mo na pwede na kainin yung Wala baboy. naman ako, Sige. Hindi naman ako tutol sa Biblia namin. Sabi ni Oh, Biblia ang hindi. binabasa mo. Dapat sinunod Ang mo. tinututulan Dapat ko, sinunod mo yun. Dapat hindi ka yung kumakain ng conclusion baboy kasi mo hindi ka bro, nakatutulog. na sinasabi mo na hindi Oh. pagkain ng baboy kasi Ikaw na pinagbawal. mismo, Nung panahon ikaw na ni mismo Moses, ang may pinagbawal sabi, ang hipon. naniniwala ka Hindi sa rin Bible pagkain mo. ng hipon. Bro Red, naniniwala ka ba dito sa Biblia mo? Yung mga Bawal rin sa panahon ni Moses, may mabasa ang talata sa napakalino. Biblia.
Ang Diyos ayun ay yung gusto mong, ayun napupuot, pakahulugan sabi mo, bro, niya, sa mga Porket sinabi ng kumakain Diyos ng na bawal, baboy. hindi na pagkain. Ay, mali. Mali. Bakit Eh, nga? maraming pinagbawal na Diyos na pagkain eh. ito, Red. Eh, sa Red, panahon sagutin ngayon, mo. kinakain nyo rin. Maliban sa baboy. Pagkain ito, Red. Bakit ipinagbabawal ng Allah na kainin? Kung pagkain ito, granting na pagkain nga ito. Sige, Bakit may babasahin ito ako sa ipinagbawal ng Biblia. Allah? Papatunayan ko Sige, sa iyo sagutin mo, na Red. magkaiba yung Red. bawal sa Sumagot ano, ka rin, sabi sa hindi ko. pagkain. Kung pagkain ito, bakit ito ipinagbabawal ng Teka lang, Diyos? Pagkain ito. papatunayan ko sa iyo na magkaiba yung bawal Ay, kumain sa hindi pagkain, bro. sagutin mo yung tanong ko, Red. Sagutin mo yung tanong ko, kung pagkain ito, bakit ito ipinagbabawal ng Diyos na kainin? Kasi nga marumi. O, hindi nga siya pagkain kasi marumi. Mayroon bang pagkain na marumi? Eh bakit nga yung hipon? Pinagbawal Oh. ng Diyos kasi marumi, hindi na rin pagkain. O kaya nga, sabi ko sa iyo. Hindi, tanong ko sa iyo, bakit ang hipon pinagbawal ng Diyos? Marumi rin yun, di ba? Hindi na siya pagkain. Sagot lang. Yes. Hindi pagkain yan. Eh, bakit Hindi pagkain talaga. Ay, hindi Oo, kasi pagkain. yun sabi ng Biblia mo. So hindi Oh. hindi ka kumakain ng hipon. Pero Bro, bakit ba kinakain namin? Hindi, tanong ko, hindi ka kami kumakain rin. ng hipon. Gusto mo, Hindi, gusto tanong mo, ko sa'yo. basahin ko? Oh. Mali. Mali. Ito, bakit So kumakain ka kinakain ng namin hipon, yung hipon? kahit marumi. Ito, bakit kinakain namin? Ako may dalil ako. Pambira Bakit ka kinakain naman, bro. namin yung hipon? Kumakain ka Oh, pala ito, ng pagkain ito. kahit marumi. Hindi kami naniniwala sa Bible yan. Kaya nga sabi ko, tutulan mo yung Bible mo kasi Bible mo sa may sabi mismo na hindi kainin yung baboy kasi nandito din yan sa Hindi amin. naman ako Pinagbabawal tutol sa din yan. Biblia, bro. Tutol ako sa Ngayon, conclusion sagutin mo kita eh. bakit ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na bakit kinakain namin yung hipon. Ito yung katibayan bakit kinakain namin yung hipon. Meron kaming katibayan bakit kinakain namin yung hipon. Ito. Pero Red, Ay, bro, makinig tanong ko sa'yo. muna, Sabi Red. mo, kumakain ka ng hipon. Kinig ka muna rin sapagkat ito'y Ito, katotohanan at Pinagbawal ba malinawan. ng Diyos na kumain ng He has hipon? only Ito lang ang sagot ko. forbidden to you this. Bro, tanong ko sa'yo, pinagbawal ba ng Ano daw ang Diyos ipinagbabawal na sa amin? kumain ng hipon? Hindi na nakinig. The breaker, Oo. tanong ko sa'yo, Kaya nga categorical sabi ko, question. makinig ka muna Pinagbawal rin. ba ng Diyos na Red, makinig ka muna. kumain ng hipon? Pambitira ka rin. Ito na naman, no? Ito naman ang Hindi, tanong ko argumento sa'yo, mo, Red. categorical question lang o unang-unang, hindi. Pinagbawal ba ng Kaya nga Diyos? sinasagot Sabi mo bakit kumakain ka ng kinakain hipon, di ba? yung hipon? Pinagbawal ba ng Diyos na kumain ng hipon? Sagot. Kaya nga, Red, sabi ko, kaya nga, Hindi, Red. categorical question, makinig hindi yung ka. kaya nga. Pinagbawal ba ng Diyos Makinig na ka kumain nga ng kasi hipon? basahin ko. May dalil ako. Hindi mo naman sinasagot yung Oh. tanong ko eh. Nagtatanong ako sa iyo kasi sabi Sinasagot mo nga kumakain kita. ka ng Ito, hipon. palusot- Pinagbawal ba ng palusot ko Diyos lang, Red, na kumain alam ng mo, hipon? mo yung ginagawa mo, Red, mismo yung Biblia mo yung tinutulan mo. Bakit? Napakalinaw-linaw. Ito, basahin ko ulit to para makinig ka. Ano ang sabi ng Diyos mo? Sabi niya, ang Diyos na pupuot sa kumakain ng baboy. Hindi ka ba natatakot dun, Red? Wala na Oh. ako sa sa kautusan ni Moses eh. Kaya hindi na ako Kautusan? natatakot diyan. Nandito na ako sa Oh. kautusan ni Kristo eh. Nandun yung kaligtasan, wala kay Moses. Okay. Mayroon bang Kaya hindi na ako natatakot mayroon bang ipinag-uutos si Kristo na pwede na kainin ng baboy? Pakilatag nga. Meron. Upang okay. Marami. Pakibasa. Okay, pakibasa. Pero Pakilatag kung may- paki-screen. Ano yung gusto mo nga, diwa o Pakibigay letra ng for letra? talata, Red. Red, pakibigay ng talata na pwede na hinahinay kainin ka ng lang. baboy. Diwa Pakibigay or letra ng for letra, bro. The breaker. Ah, Magbabasa ako. wala kang Diwa. maipapakita, Red. Wala kang nga maipapakita. Kung meron kang maipapakita, Red, kanina mo pa binigay. Sabi mo kanina, verbatim wala eh. O di wala nga. Walang word for word nga. Ito word for word, pinagbabawal. Ganun lang yung argumento, Red. So, Kaya kung nga sabi ibig mo, sabihin, letra for letra kami nga. nagsasalita, mayroong dahilan. Basahin ko bakit bakit kinakain na namin yung hipon. Ito yung dalil para mas maintindihan mo kung ano ang ipinagbabawal na nasulat dito sa Pagtapos na Quran. magtatanong ako ha. Ito, basahin ko. He has only forbidden to you dead animals, blood, yung dugo. Ah. Blood, the flesh of swine. Ang laman ng mga baboy. Ito pa.
at yung mga inaalay nila maliban sa Allah. O, napakalinaw? Kasali ba dito na nakasulat sa Quran ay pinagbabawal yung hipon? Hindi, kaya kinakain namin Wala yung ka isang hipon. salita, bro eh. Oh, Ako may wala. mabasa ako sa Hindi panahon mo ni Moises. siya tutulan na bawal yung kumain ng hipon hipon. na Tatanggapin mo na nagbabawal, namang mali ka, kainin bro. yung baboy. Bro, tanong ko sa'yo. Kapag may Dapat, mabasa ako nyo na sa yan. panahon ni Tanggalin nyo na sa Moses Biblia nyo yan, no? na bawal Tanggalin nyo na kumain sa ng Biblia nyo yan. hipon. Wala palang kwenta yan eh. O, hindi nyo rin naman sinusunod yan. Bakit pa nanatili yan dyan sa Biblia ninyo kung hindi nyo naman susundin? O. Ano ba yung hindi namin Unang-una, hindi sinusunod, naman bro? kami. Unang-una, hindi naman kami yung tinuto kung Ano ba hindi yung mismo hindi yung namin Biblia mo. sinusunod? Kaya nga, gusto ko para mas Assalamualaikum matibay warahmatullahi wabarakatuh. yung Isa Sige. TJ. Oo, para mas Sige, matibay yung ano ba argumento mo, Hindi maglabas Ano ka ng nangyari isang kay Red? salita Ano na ba yung pwede na hindi namin kainin yung baboy. sinusunod? Ngayon, kung wala kang Busog maipapakita na, na Kakain lang ng pwede na baboy. kainin yung baboy, Ah, Oh. pangalan pa lang hindi na makain, lalo na yung unod, pangalan pa lang baboy, hindi na makain, lalo na yung laman. Kaya nga. Oh, Hindi mo naman natanggap unang-una, sa hindi naman Hindi mo naman ang natanggap. tinutulan mo dito, Red, kung hindi yung Diyos mo. Kasi yung Diyos mo nagsasabi na hindi pwede kainin yung baboy. Ikaw, kinakain mo yung baboy. Mas magaling ka pa sa Diyos mo. Ayun, tama. Ah. Kaya ako kinain yan, bro, sapagkat nililis na ng Diyos. Pero kung nandito pa rin ako sa kautosan ni Moses, hindi ko kakainin ng baboy. Okay. Bro, Kung sakot pa rin ako ng Meron kautosan kang ni Moses. inu-inu. Pero nakay Kristo na ang kaligtasan. sabi kasi Nakay ni Kristo na ang Brother Red, kaligtasan, bro. Kahit kumain ka ng sabi baboy, ni hindi Brother bawal. Red, lininis daw ng Diyos. Bro Red, bigyan mo nga ako ng talata na sinabi mismo ng Diyos na lininis ko ng baboy, sige. Letra for letra, Mr. TJ Pate. Alangan naman na Ardiwa. sabi kasi ng Diyos, Kaya bro, wala kanina pa yan bro. Umamin na yung kanina. sabi kasi ng Diyos, letra for Siguro, bro. letra. Bro Red, Bro Red, Sige. dahil sabi kasi ng Diyos, letra por letra, sabi ng Diyos, bawal kainin ng baboy sapagkat karumal-dumal. Tanong ko sa'yo, bro. Tanong ko sa'yo. Teka lang, wait bro, lang, bro. Bro, wait lang. Wait lang. Biblia bang batayan natin o yung Quran? Ha? Biblia or Quran? Biblia mo yun eh. Sabi kasi ng Sige, Biblia mo. Sige, Opo, sasagot sabi ng ako. Biblia. Opo, Ayon opo. sa Biblia. Sige. Anong tanong mo, Sabi- bro? Sabi kasi ng Diyos ng Biblia, bawal kainin ng karning baboy, karumal-dumal. Pag sinabing karumal-dumal, para bagang hayop, pinakahayop. Ibig sabihin, talagang binigyan din ng Diyos na bawal talaga kainin ito. So, ngayon, so bigyan mo kami ng sitas na sinabi ng Diyos, ang baboy ay aking lininis. Sige, bigyan mo. Sige, magbabasa ako ng talata. Diyos ang may sabi. Una-una, Diyos sasagutin ko yung tanong mo, no? Sabi kasi yung sinabi mo kanina, susundan ko lang yun, na ang baboy ay karumal-dumal at marumi. Totoo naman yun. Sa panahon ni Moises, marumi talaga yun, ipinagbawal ng Diyos sa Old Testament. Pero sa panahon ng Kristiyano o nung sinugunan si Kristo, nilinis na ang baboy. Kasama ang baboy sa nilinis kasi ang baboy nilalang ng Diyos. Kasama ang baboy doon, bro. Okay, sabi mo, Pero ang baboy, kung mababasa, Teka kung lang. gusto nyo, sabi pero mo, kung gusto marumi nyo ang marinig sa baboy. akin na yung nilinis ng Diyos ang baboy, wala kang mababasa. Pero letra for letra, wala kang mababasa. Pero diwa meron, bro. Kasi ang baboy, nilalang. Alam naman natin na kasama sa nilalang ng Diyos. Nilinis ng Diyos yan sa pamamagitan ng panalangin. Basta kahit kumain ka ng baboy, bro, at ipagpapasalamat mo sa Diyos, nilinis ng Diyos yan. Kaya nga, yung tanong ko sa iyo, saan talata na sinabi ng Diyos lininis ko ang baboy? Sabi mo, wala kang mababasa. Sige. Wala kang gawa. Ito, bro. Sige daw. Sabi ng Sa Diyos, ko lang pag-uusapan, no? Apo.
They are not snap-ins. Iba ka sa spin. Ito bro, Okay, sige. ito bro. Sapagkat linis. ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Kasama ba ang baboy bro sa nilalang? Sa Tama po TGP. yan. Mabuti. At Mabuti. walang anumang nararapat na itakwil. Kasama ba ang baboy sa nararapat na walang itakwil? Nasaan Kasama yung ang baboy salita? dun, bro. Lininis, bro. Lininis ng baboy. Teka lang. Iisa-isahin ko yun. Kasama ba ang baboy doon, bro? Walang nalagay doon, bro. Walang nalagay na salitang baboy. Wala akong nabasa. Kasi hindi pa rin Opo, matatanggap. opo. At walang anumang nararapat na itakwil. Kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Tutuloy mo sa 5 sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ayun. Saan yung hinahanap nyo salitang kasi sa baboy, akin bro? eh, Hindi. Ang tanong ko, nililista saan nyo yung sa salitang baboy? na letra for letra, wala. Pero kung diwa, marami. Okay, salamat, bro Red. Okay, wala naman pala eh. Thank you. Kasi ang baboy nilalang. Huwag nyo naman sabihin sa akin na hindi nilalang ng Diyos yun. Pero kung nilinis, hindi nyo matatanggap yun. Sapagkat ay yung paniniwala nyo eh. At sa Quran kayo bumabase. Pero kung Pork will Biblia, lead to the hill, because Jesus said, whoever will correct one of flesh. TJ5. Ada bro. Naniniwalaan ni Bro Red, si Pedro, hindi ang Diyos niya. Oo. Kasi sabi kasi ni Pedro, lininis daw ng Diyos. Sabi naman ng Diyos ni Red, marumi daw. Opo. Kaya mas paniwala ni Red yung tao kaysa sa Diyos niya. Ay, hindi. Ito bro. Babasahin ko. Alam mo kung bakit sinabi ko nang gusto mo sabi. Ito bro. Hebreo 1:1. Ito. Sabi rito bro. Nandiyan ka pa bro, DJ Page? Apa. Kasi sabi dito, ang sabi mo na ang nagsabi si Marcos sa tindi ang Diyos. Tama? Bro? Tama. Sige, basahin ko yung Hebreo 1:1. Ang Diyos. Bro, TJ nakikinig ka ba? Apo. Ang Diyos na nagsasalita ng unang panahon. Ano daw sabi bro? Ng unang panahon, nagsasalita ng Diyos sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Si Marcos ba bro, hindi propeta? Hindi. Ay, hindi. Ay nagsalita Yes, sa atin sige. sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Bro Red, si Marcos, Ano si Marcos bro kung hindi propeta? nagpapanggap siyang apostol pero hindi siya tunay na apostol. Nagpapanggap lang, bro. At anong basihan mo dyan bro? Quran or Biblia? Okay. Di ba sa Paano Lucas, mo nasasabing nagpapanggap siya? Apo. Si Kristo pumili siya ng 12 alagad. Doon sa 12 alagad na pinili ni Kristo, mayroon ka bang nabasang Marcos? Meron siya tatlong shooter. Ito. Mayroon wala? Ito yung pinaka gagamitin Sa 12 tinutukoy mo? Apo. Doon sa 12 pinili ni Kristo, ang tanong, mayroon ka bang nabasang Marcos? Mayroon Yung wala? 12? Apo. para Yung sa talatang na yun, sa 12. Hindi, tanong ko, mayroon wala? Mayroon si wala? Pablo wala naman doon eh. Hindi. Tanong ko Wala sa'yo, doon sa mayroon wala? 12 eh. Pero pinili siya ng Diyos.
Pinili kung, siya ni Kristo kung na maging apostol. saan talata na pinili si Marcos? Sige. Ay, baka may mabasa ka bro, babasahin ko ah. Ito bro, ito bro, babasahin ko kung bakit naging apostol si Pablo. Hindi yan naiyak. Junior yan. Ito. Unang Korinto. Nandiyan ka pa bro? Wala, may maingay. Ito, bro. Unang Korinto 1:1. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Heso Kristo. Bro Red. Ang linaw bro, Bro Red. si Pablo na tinawag na Bro maging Red. apostol ni Heso Kristo. Paano Ito bro, letra per letra. Sa paano pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Eh si Pablo wala sa 12 eh. Pero tinawag ng Diyos. Yes na siya. Red. At May- Ayun bro, letra per Okay. letra. Letra po, paano Tinawag siya ng makapil? Diyos. Sana pantanang mo bro. Assume lang ni ni Pablo bro na pinili daw siya pero wala kang mababasa na talagang pinili ng Ay, ni hindi assume. May mababasa sige, bro eh. bigyan mo ako Hindi ng assume yan, talata bro. teka Kasi na. may mababasa ka eh. Eh kasi lahat ng Bigyan mga mo. propeta ang nagsulat. So, Bigyan ulitin mo ko ko, ng talata may mga bro. Red. bagay sa Biblia na propeta ang mga nagsulat. Kaya wag mo sasabihin sa akin na assume ni Pablo yan. Lahat ng mga sinulat ng mga apostol nanggaling sa Diyos kung Biblia ang pag-uusapan. Sapagkat sabi, ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan sa iba't ibang panahon. Ano ba ngayon? Basahin ko. Wag mo naman. Yan eh. Kung sa Okay, inyo, hindi niya matatanggap si Pablo, inyo na lang yon. Bro, so okay, bro Red, yung Para sinabi sa ni amin, Pablo. si Pablo ay isang bro. apostol. So yung sinabi ni Pablo na naging sinto-sinto siya, galing sa Diyos yun. Red, Ang tanong mo bro, nung sinabi niya, ah, sabi niya, ako'y naging hangal. Totoo ba yun? Salita yun ng Diyos, bro Red? pagpapakilala niya yun sa kanyang sarili. Teka, ibig sabihin, hangal si Pablo, sabi niya, totoo yun. Pagpapakilala niya yun sa kanyang sarili. Tatanong ko sa'yo, totoo ba yun na sinabi ni Pagpapakilala Pablo niya na yun hangal bro, sa siya? kanyang sarili. So, ibig sabihin, nagpinapakilala ni Pablo na hangal siya. Wag mo naman sana maliin yung nakasulat. Kung nakasulat sa Biblia, ito totoo. Pag Sige, nakasulat, okay. So, nakasulat. Tanggapin mo. Okay. naniniwala ka na Sige, si next Pablo ay question. hangal. Teka lang, tanong ko, Nung ba naniniwala ka sinabi na si niya na Pablo? ako'y hangal? Ako'y hangal, Oo, sinabi ni naniniwala. Pablo. Sa Biblia Apo. yan, bro. Eh kung may mabasa ka na sinabi ni Pablo na ako'y hangal, Totoo eh, yun. bakit hindi mo paniniwalaan? Totoo. Pero ipakita mo ang Sige, talata, bro. sige, Tapos okay. ituloy mo. Sige, para naman Teka lang, maunawaan teka lang, mo. bro, Ren. So, ngayon, teka lang, ulitin ko. Ngayon, Ulitin mo. totoo pala na, teka lang bro Red, totoo pala na si Pablo ay, sabi mo, ay pag mabasa, totoo pala na siya hangal. So, aminin mo na si Pablo ay Ulitin ko, bro. hangal. Nakasulat sa Biblia yon. Bro, TJ, Sinabi bro, ni TJ. Pablo na siya'y hangal. Ano yan bro? Bro TJ. Daud? Bro TJ. Ah, Sabi kasi ni Red, kung ano daw yung nakasulat sa Bible, hindi baliin, kundi dapat ituro. Nagtataka Ito. lang ako, oo. yung nakasulat na bawal kainin yung baboy, bakit hindi niya itinuturo na hindi kainin yung baboy? Bakit salungat doon panahon sa pa nga kanya kasi niya ni tinuturo? Moses yun. Pwede na kainin ng baboy. Kung kapatid, Ikaw na mismo kumunto ng salita mo. hindi naman, kung sa panahon ni Moses, nabubuhay pa tayo, hindi rin ako kakain ng baboy. Nandito na Kaya tayo sa nga, kautusan ni maglabas ka Kristo. ng talata na sinabi ng Diyos na pwede na kainin yung baboy. Kasi kung meron, aaminin ko ngayon mismo dito, mali kami. Ang Ayun, hinahanap mo kasi tama, sa akin, tama. bro. Letra per letra eh. Upang hinihingi
sa'yo na pwede na kainin ang baboy. Ang hinahanap mo kasi sa akin, bro, letra po Okay, letra. bro Daud, mayroon ka bang mababasa na bawal kainin ng baboy, letra por letra, bro Daud? Yan. O, yan pala, oh. Sige. Sige, yan. Ako magbabasa, bro. Yan. Yan, bro. Ako magbabasa. Tingnan mo, bro. Bro. Hindi, manahimik ka muna, bro. basahin TJ, mo nga. magbabasa ako. Sige. Yung hangalo, nandyan, yung hangalo. Uulitin ko, bago ko basahin yan, sa panahon ni Moises ay hindi na tayo aariing ganap. Sa pamamagitan, nandito na tayo sa kautusan ni Kristo. Ngayon, babasahin ko yan. Akong nagmalaki. Bro, wag mo yan, no? Babasahin ko yan. Hindi, nabasa mo ba yung hangal, bro? Nabasa mo? Yes or no? Di ko pa nga nababasa eh. Tinanggal niya ni Zaid eh. Basahin ko, bro. Sige, hindi Akong na nabasa. nagmalaki. Oy, palakihin mo, bro. Kasi ayaw magpalaki. Kung sinabi ni Pablo yan. Ayun. Ayun, bro. Sa anong talata yan, bro? Inuulit ko, huwag ninyong isipin na isa akong hangal. Pero kung ganyan ang tingin niyo sa akin, hindi na bali. Basta hayaan niyo akong magmalaki ng kahit kuante sa mga bagay kung ipagmamalaki ko ang aking sarili. Hindi ito galing sa Panginoon at para akong hangal. Hindi niya naman sinabi, bro, na siya'y hangal eh. Sabi niya na isa akong hangal. Inuulit ko, huwag niyong isipin na isa akong hangal. Teka lang, bro. Bro Red, may nabasa ka bang hangal o wala? Meron, pero sinabi niya, Okay, inuulit sige. ko, huwag Thank you, niyong Red. isipin. Salamat. Pag-isip pa lang, bawal na. Na isa akong hangal. Sabi kasi ng talata, huwag tayong higit sa bagay na nakasulat. Kaya nakasulat, hangal. Tama, bro. So, salamat, Nakasulat Red. din naman eh, pero may nakasulat din doon na huwag niyong iisipin na isa akong hangal. Pag-isip pa lang, bawal na. Bro, TJ Pate. Pero para... Bakit sinabi niya siya hangal? Pinaniwalaan niyo na eh. Sinabi niya, huwag niyong isipin na isa akong hangal. Kanina ko pa hiningi sa'yo na yung talata na pwede na kainin ang baboy. Bro, Bakit? halos kanina pa ako dito sagot ng sagot. Ang gusto mong hanapin sa akin, letra por letra eh. Kasi yung bawal, litra por litra eh. In fact, yung pagpahintulot, litra por litra din. Yun yung labanan. Ngayon, sabi mo kanina, hindi na tayo nailalim sa kautusan ni Moses dahil na kay Kristo na tayo. Anong sinabi? Magbigay ka sa akin ngayon ng talata na sinira ni Kristo yung kautusan kay Moses. Kasi merong sinabi si Kristo na Gusto mo, hindi bro, ako may mababasa ako na letra por letra. sirain ang kautusan ni Moses kung hindi upang ganapin ito. Kanina pa tayo Sinira wala ba pa ibang topic na Sinira ba ni Hesus Kristo? Hindi ba kay Moses? naman tayo. Hindi, sabi. Hindi nga ako naparito upang sirain ang kautusan ni Moses Pag-usapan kung naman hindi natin upang yung ganapin ito. Pagkapako ni Kristo sa cross. O ngayon, wag muna sa cross, doon muna tayo sa pagkain ng baboy. Ito yung topic eh. O ipakita mo sa akin ngayon na pwede na kainin yung baboy. Bro, kasi kanina ko pa nasagot naipakita yan. namin sa Ang iyo. gusto mong Ibalik mo hanapin nga, sa akin, ibalik mo letra nga for letra eh. Ayan ito rin, basahin natin rin. Sige ako magbabasa. Sabi ng Bible ko, God hates pork eater and eating pork is wrong. O sabi ng Biblia mo. O ngayon, tutulan mo yan. Sabi mo hindi na ipinagbabawal ng Diyos yan, Hindi ko tututulan ipinapakain yan, na bro. ng Diyos yan. Nakasulat yan eh.
ilatag mo ngayon na pwede na kainin yung baboy bilang pangontra dito sa Biblia mo. Wag mo naman Ayan, akong hindi gawing alin hangal. sa dito sa Biblia mo yan. Wag mo na akong gawing hangal. Nakasulat yan, hindi ko pwede tutulan yan. Yun pala. Sabi mo kanina, Pero, hindi pwede baliin yung nakasulat. pero, Oh, sa panahon ni Kristo, nilinis niya ang pagkain. magbigay ka ng Nilinis talata, nakasali yung baboy na nilinis. Kasi kung meron kang maipakita sa akin ngayon, nakasali na yung baboy doon sa nilinis, kakain ako. Papakita ko pa sa'yo dito. Ulitin ka, sige. Oh. Kanina pa tayo nag-usap. Gusto mo letra for letra eh. Ayun naman talaga kasi litra por litra yung pinagbabawal, oh. Magbibigay ako sa ng halimbawa. Kapag Hawag letra na for halimbawa. letra, bro, doon Mahirap ka lang yan, wala sa maniniwala. katotohanan yan. Bro, another breaker. Kapag letra for letra, doon mo lang paniniwalaan. Magsambuhan nga ako, bro. Kahit, ito na yung lugar ni Bro Jay. Susundan ko yung logic mo. Sino kasama mo? Kapag may marinig ka na letra for letra, doon mo lang paniniwalaan. Traffic lang ako dyan, bro. The breaker. Traffic lang ako dyan sa Boulevard. Ang gandang view ng lugar ni ano ni Bro Jay. Diba napakalinaw ng talata? Palakihan mo nga ulit side nang makita ni Bro Red. Oo. Paano, bro? Palaki, bro. Palaki. Palakihan. Hindi naman nakatutol dyan, bro. Palakihin mo nga. Oo. Palaki, Kasi bro. Paano, hindi bro? tayo- Palaki, bro. Ha? Ano? Ako Palaki magpalaki, daw, bro. bro. Palaki. Ayan. Ako magpalaki. Ayan. Kahit gaano palakihin nyo dyan, hindi naman ako tutol dyan. Hindi naman ako. Nakasulat dyan sa Ayun panahon ni naman Moses. pala, hindi na. Oo. Inutos yan sa panahon ni Moises. Oo. Pero, Hindi ito naman tanong pala ko. tutol si ano dito. Pero tanong ko Paglagay sa'yo. ba, Ito, magbibigay na naman ako sa'yo ng basahin halimbawa. natin, basahin. Kasan ko hap, Sa panahon marinig ba ni, ni ano, Kristo, marinig ni, ipinagbawal ba ang pagkain ng baboy? Ngayon tayo pa. Heritage knows of biblical. Sabi ng Ito, bro. Diyos mo red, God Ito, tanong ko. hates pork eater and eating pork is wrong. Sige. Yun. Ito, sige, tanong ko, susundan ko yung logic mo. Ulitin natin, Red. Ulitin natin. Ako naman yung magtatanong, God kanina ka pa tanong ng tanong eh. Eater and eating pork is wrong. Ito naman tanong ko. Sige, Totoo sige, yan. sige. Sa panahon ba ni Totoo naman Kristo? pala. Wala. Ito, sa panahon ba ni Kristo, inutos ba ng Diyos na bawal kumain ng baboy? Yan, bigay ka ng talata. Sa New Testament, Sabi ni sige. Kristo, Sa New hindi Testament. ako naparito rito upang sirasan ni Moses. Nasaan yung baboy doon? Kasali Dapat ni kapag Moses letra yung for letra, wag mong baboy. paniwalaan. Ayun yung gusto mo sa akin ano Hindi, eh. hindi. Letra for Pwede. letra eh. I-resolve mo ito, Red, kasi sabi ni Kristo, hindi ako naparito dito upang sirain ang kautusan ni Ay, Moses. hindi. Kasali ito sa kautusan ni Moses, ito? Ito, ang pagkain ng baboy. Sino bang tumanggap nito? Di ba si Moses? Sa kanya, ito. Alam mo bro, Sabi ni panahon pa ng Kristo, mosaiko hindi ako yan. naparito rito upang sirain ang kautusan ni Moses, kung hindi, upang ganapin Tignan mo, ito. kape. Nasaan dyan ang sinira? Dali na. Ha? May sinira ba? Wala. May binago ba? Wala. Meron bro, may mapabasa ako, binago. Basahin mo nga na pinapakain na yung baboy nang maniwala ako. Kung may mabasa ako sa panahon ni Kristo na binago, na may binago ang kautusan. May binago, pagbabago, pero hindi sinira. Pagbabago. Narinig nyo ng una, huwag kang papatay. Datapuwat. Okay. Pag sinabing datapuwat, subalit. So, pwede nang pumatay ngayon. Ano? Ayaw mo yan? Ano? Ayaw mo yan? Ayaw mo? Ang mapuot sa kapwa. Ayaw mo Ano? ba? Kakainin ko to. Bigay ko sana kay Sira. Sige, bigay mo na. Sige. Yung una na, ano si Red, iba mukhang interesado ako dun, Red. Sige.
Ang gusto mong marinig yung pagbabago sa kautusan ni Oo, Kristo yun ang gusto sa ko eh. kautusan ni Maganda yun, Moses. Sige, maganda yan, bro. Sige, maganda yan. Mateo. Ika lang, bro. Basahin ko. Hindi lahat na nasa Bible, litra po litra. Ito, bro. Doon naman Sige, tayo sige, sa sige. kautusan na binago ni Kristo. Okay. Okay. Pero hindi niya sinira. Hmm. Napakagandang talata na ito. Tama naman yan, bro. Yung talata na yan eh. Hindi naman tayo tutol dyan. Sa panahon ni Moses. Kung sako pa tayo sa panahon ni Moses, di rin ako kakain ng baboy. Bawal kaya sa Diyos yan. O kaya nga, bawal Pero, nga sa Diyos pero yan ang eh. kaligtasan Kaya nga na kay nagtataka Kristo, ako, bakit wala na kay kumakain yan eh, Moses. bawal sa Di mo Diyos ba yan. naintindihan, bro? Ang kaligtasan na kay Kristo na wala na kay Moses. Ay, ang mga yan, bro, palatuntunan lang yan. O kaya nga ang Diyos nga nagbigay ng ano naman ito hindi naman ito kung pag-aralan mo talaga hindi naman ito part ng kaligtasan talaga eh. Kung hindi ito ay isang pagsubok sa tao. Kung siya ba ay matapat sa kautusan ng Diyos. Ngayon, ginawa ng Diyos yung baboy hindi para kainin kung hindi para subukan ka. Bakit? O tingnan mo, ipinagbabawal nga yan ng Diyos na kainin eh. Pero ikaw kinakain mo. O. Pero sa amin hindi yan pwede. Kung ano ang ipinagbabawal ng Diyos, ipinagbabawal yun. Huwag mo naman ikumpara yung paniniwala sa paniniwala namin. Hindi. Hindi sa Kasi hindi sa sa magkaiba eh. No. Itong pagbabawal Kaya ng nga. pagkain ng Pero- baboy, nababasa sa Biblia mo at nababasa rin dito sa Quran. Oh, Kaya nga. Sa panahon diba ni tama Moses. nung binasa ko kanina sa Hindi mo ata naintindihan yung sinasabi ko, bro eh. Sa panahon ni Moses, bawal kumain ng baboy. Pero Kaya nga sabi sa ko New sa iyo, Testament, intindihan mo ba rin yung nasabi ko? Magbigay ka nga ng talata Nay, ng kainin ang baboy sa panahong Kristiyano. bro, Bigay mo gusto mo na kasing para marinig mas sa akin, letra for letra ang eh. talata ng ang baboy para subukan So, ka. ang ibig mo sabihin sa akin, kapag hindi letra for letra, hindi mo paniniwalaan. Ang ibig kong sabihin dito ay kasi yung nilatag namin litra por litra na pwede kainin, hindi pwede kainin yun. Ngayon, sabi mo pwede nang kainin yung baboy. O gamit ng por litra din. Kasi ito litra por litra ito eh. Hintayin natin si Gringo. Ito kakain din to ng baboy eh. Kumakain ba? Mukha mahina. Mahina yung aral. Mahina yung signal pala. Kaya ayaw. Diyan, akyat tayo dito. Alaikum. Niwain nyo ito. Matitigas yung ulo ninyo eh. Paki-mention nga sa Alam- Quran parang bro, Brother Biker. yung sa Quran. Hindi matigas ang ulo namin. Tinatanggap naman natin yung talata. Hindi naman tayo tutol sa talatang binibigay nyo. Sorry. Nadulas lang, Ayan, nadulas. pero, panahon pa yan ni Moises. Ni Moses, magkaiba magkaiba ang utusan na binigay ng Diyos kay Moses at saka sa inyo? Pero sa panahon ni Kristo kasi bro, na kay Kristo na ang kaligtasan, wala na kay Moises. Gets mo, bro? Sa Al-Baqarah ba yan? Babasahin natin Naintindihan mo ba ako, Al-Baqarah, no? bro? Kunin ko lang yung Quran ko. Sumusunod ba kayo sa sa batas ni Musa? Daud? Kasi Yung sinusunod namin. Magano dyan ang gringo. Batas ni Moses. Pares naman kayo Muslim. Oo. Ay, hindi ako Muslim, kapatid na rin. Ako Sige. Christian din, katulad. Kasi kanina pa kami nag-uusap. Kanina Yan ko pa Muslim si sinasagot yung Gringo. tanong niya. Ayaw niya lang tanggapin.
Mm. Ah, Oh. tapos tanungin ko lang si Dawood, baboy lang ba ang pinagbabawal sa Islam? O sinusunod niyo Marami ba ang ito, kautusan ni basahin natin. Moses? Iakyat ko Ah, muna to si ano. Wait lang, iakyat ko na to si, sino to, si Mr. TJ. si, Okay, yan na. si best friend. So doon mo, ito, Lagi akong babasahin ko bro. hinahunting nito. Intindihan, alam ko maalam ka eh. Sabi niya, Anong Iha sura? sa Al-Baqarah, no? Iha Aya? 22. Ay, anong aya? Ito sura ano, sura Al-Baqarah aya 173. Yan Hanapin oh, ko lang bigayo yan oh. hanapin ko lang yung aking Quran, ah. Kasi medyo may Hanapin mo. alam diyan eh. Andun, Sige. sa Si Gringo, tabi ng kusina yung Quran. nakukunwaring may alam pero hindi naman. Ay, bahala ka na doon, TJ. Magaling ka naman eh. At saka hindi lang baboy ang pinagbawal sa Islam, Gringo. Ang isa sa pinagbawal, pag sumamba ka kay Kristo, pag sumamba ka sa tao, yung Diyos mo ay kumakain o natutulog, bawal 'yon. Yan ang Iba mo na naman topic, TJ. Bito mo na rin sa baboy. Sa pagkain, no? O baka natatakot pagka pag-usapan to, no? Natatakot ka ba, TJ? Maraming bawal. Unang-una, Sandali lang. Mamaya muna, pagkain muna tayo. Sa pagkain muna tayo. Ano yung mga Hawak ko na bawal yung mo, TJ? Quran at Ano yung i-open mga ko ng bawal? aking opisina. hindi pa naman ako makaintindi ng Gringo, ng Tagalog, Arabic, basahin mo sa Arabic para maintindihan ko. Hina pala eh. Hindi ako Mahina makaintindi. pala eh. Mahina. Sabagay, ay yung Diyos nyo kasi Arabic lang alam eh. Ayun ang klaseng Diyos. No, Arabic lang Basahin mo alam. nga sa Arabic, bro, Gringo, para maintindihan ko. Bakit ko pa kailangan basahin sa Arabic eh? Aminado naman ako hindi marunong sa Arabic eh. Yung Diyos nyo kasi Arabic lang alam. Arabic lang pala alam ng Sige, Diyos balikan yan. natin sa Al-Baqarah 273 ba yun? Bro, 173. Okay, tama ka Bro, pala. 73. Bro Gringo, siguro totoo nga, Arabic lang alam ng Diyos nila kasi hindi nila maintindihan yung Oo. paliwanag ko eh. Hindi. Ito, basahin natin, Malabo kasi, babasahin ko bro, na, yung TJ. labo. Basahin ko muna. Ito. Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah, aya 173. Pinagbabawal lamang niya sa inyo ang maita. Okay, patay na hayop na hindi kinatay sa pamamaraang Islamiko. Yung hindi halal, okay, o haram. At dugo, at ang laman, o karne ng baboy. At mga hayop na kinatay bilang sakripisyo o alay, maliban pa kay Allah, alalaong baga, inialay sa mga Diyos-Diyosan. Pero meron nakalagay, Brother Red, no? May nakalagay. Datapwat kung sino man ang napilitan. Mayroon pala nakalagay, napilitan na kumain sa mga bagay na ito. Dahilan sa pangangailangan. Naku, okay lang pala basta dahilan pangangailangan. Ano to? Para mahilig Walang pala ito ng pagnanais o dagdag paglabag. bawal. Bro, O humigit sa Gringo. kanyang pangangailangan. Kung gayon, Mahina, ito ay mahina. hindi Mas kasalanan matindihan, sa Bro kanya. Gringo ah. Katotohanang si Allah ay lagi nang napapatawad ang pinaka maawain, bro. Brother Red. Parang mas Meron palang matindihan exemption, ata akala ko nasa ba bawal? Parang yung naging Meron ni palang Bro may Gringo, kasi may nakasulat kasi Ano? Datapwat Biblia ba kung yung sino dagdag man ang bawal, napilitan, Ay, napilitan pala. Ay, di nila Maximize natin, paki-maximize ako, Dawood, para pakita ko. Bawal, Gringo o wala. Maximize mo nga naman yung, Brother Dawood, yung aking screen, please. Para pakita ko kung talagang may tanong ko lang, dagdag bro, bawas Daod, na. kay Gringo. Gringo, bakit yung Diyos mo sa Biblia nagsisisi? Ay, wag muna tayong natatakot ka. Babasahin ko pa nga lang yung kwan eh. Pwede paki-maximize Dawood yung aking mamaya babalikan natin 'yan. Sige. Pwede hintayin ko paki-maximize yan, yung aking bro. screen. Oo. Saglit lang, iakyat ko muna si Miguel. Sinasabi kasi ni TG ako ay nagbabawas o nagdadagdag, no? Sige na, sige paki-maximize naman ang aking screen. Tingnan mo naman Tamang problema yan. Andito, kanya pareho tayo ng translation. Oh. Saan yung dinagdag ko dyan yung data puat? Brother Red, nababasa mo ba yung data puat? Or
except, babasa mo sa 173, tatapat kung sino man ang napilitan. Oy, so kapag napilitan pala, okay lang, no? O pangangailangan, parang Okay, may exemption nagutom, yan, no? Oo. na walang pagnanais. Akala ko ba bawal? Pa-exemption pala. Oo nga. Parang putol No, putol may yung bata. pagbabawal pag gringo, wala. Gringo, may Ah, pagbabawal, wala. Ayon sa binasa mo, may pagbabawal o wala? ay meron. Meron, Okay, kapatid alam mo. Edward. Meron pala eh. Pero, Agad mo may walang exemption. pagbabawal. Oo, Oh, pero may kahit exemption na. pa rin. Dapat pala Eh, 100, ganyan yung dapat kasi Diyos. Pero 100%. ipinagbabawal niya pa rin yan. Kung yun ang dahilan, o kung wala ka ng ibang makain, allowed ka Ganun doon. pala. Ito, tanong ko, Oo. sabi ni Kasi Kristo, Kaya Brother yung Daud, tinatawa, Brother Daud, Sa ang Gringo talaga, pinaka bro. anong Hindi talaga paliwanag niyan, nakakaintindihan, bro. yung Diyos ni Hindi ko. Gringo, gusto niyang matigok na yung ano. Pero sa atin, kung wala na talaga makain, gusto pa rin mabuhay ang tao. oo. Ganun lang kasi, Kami pero kasi sa po. Ganyan yung PJ, Kaya Diyos. si Gringo, yung Diyos niya, hindi namin talagang pagpapalit. kahit na mamatay na Kami yung kasi Hirap tao, hindi mo namin na. hindi pa rin yan. pagpapalit. Hindi Gutom na gutom hindi, ka na. ibig sabihin, Gutom-gutom ka na, mm, pambihira yan. Gutom na okay. gutom ka na. Kahit mamatay ka lang sa gutom, siyaan ka ng Diyos niya. Hindi ganyan yung Diyos. Yan, Oh. ayusin ko ngayon yung kwan ko. Pisina ko Pero muna, sandali malinaw lang, naman nasa taas, oh. Sabi niya, basahin ko nga dito sa akin. Sabi niya, He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah. But whoever is forced by necessity, neither desiring it, nor transgressing its limit, there is no sin upon him. Indeed, Allah is forgiving and merciful. Teka lang, Brother Daud, malinaw no, na bawal talaga yung baboy. Pero sa mga kapatid nating Kristiyano, pinagbawal sa kanila, pero kain pa rin ng kain. Oh, ito tanong ko, kain. Sabi ko, kanina pa ako dito kasi nagtitraining ako kasi merong racing. Malinaw na eh. Sabi ng Diyos, bawal eh. Sabi ng mga nagbabasa sa kanila, pwede. Pwede ba magtanong? Ano ba yan? Tanong. Ako, para Tanong. magtalo. TJP, So, bilis ko tanong ko, na. pwede magtanong? Pero joke lang. Medyo TJP, mahirap. pwede magtanong? Pwede. Sige, magtanong ka rin. Pero TJP, Para mabilis tayo lumiko. about sa sinabi mo, sa panahon ba ni Kristo, ito, sa panahon ba ni Kristo, Ano dapat? inutos ba ng Diyos na bawal kumain ng baboy? Yan, dali. Pakita niya sa akin sa Biblia. Opo. Panahon ni Sige, Kristo, bawal ang kapag may baboy. nabasa ka, gringo, ay may nabasa ka, TGP, maniniwala na ako sa inyo na inutos ng Diyos na bawal kumain ng baboy sa panahon ni Kristo. Or sa New Na, Testament. kanina pa nabasa yan, Re. Sige, ipakita niyo sa akin, hindi yung kanina. Yan na si Brisaid. Pakita niyo ngayon, sa panahon ni Yan Kristo, dito. inutos ba ng Pakilagay nga, Diyos lakihan kita. na bawal Nang kumain ng makita ni baboy Red, ayon sa Biblia. Yan. makita ni... Grabe, ang ina talaga ng tao niya. Sige. Ang tanaw ng baril dito, dito yung banda. Ano? Pakilagay nga, pakilagay. Ayon sa Biblia, pakita niyo, Tigipit, kapag pinapakita kayo, tatanggapin ko yung paniniwala niyo. Hinamon. Okay na? Wala namang value si Gringo. Babae niya, ang kwenta yung tanong. Ay, parang kami nababi ni Gringo. Ayun, oh. Sa Muslim, talagang walang kwenta. Pero sa mga nanonood, ay din malalaman nila kailangan ko bang na basahin talagang yan, ang inyong Daud? ano, Pakibasa nga, bro, anong sinasabi ng Bible nila? Brother Red, handa ka bang makinig? Ang binasa Babasahin nila, kita. Old Testament. Handa ka bang makinig, Brother sige na, Red? sagutin nyo na yun. Sagutin nyo na yun. Okay, Sagutin ang nyo na tanong yung ni Sige na, Red, sige na. may Sige na. mayroon ba daw Ano ang sinasabi Okay, ng ang Bible tanong ni nila? Red, mayroon ba daw mababasa na talata na bawal daw kainin ng karning baboy? Mayroon. Ito yung sagot, Red, sa Sa tanong mo. panahon ni Kristo, ayon sa Biblia.
Okay. New Testament, TJ, wag mong doktorin yung tanong. TJ, wag Teka mong lang, doktorin tanong ni Rex. okay, ito Sa New yung... Testament sabi Okay, niya. teka lang, makinig lang muna. Pambira naman. Nagpapaliwanag yung may dalang tamang aral. Okay. Linaw-linaw. Sabi sa talata, makinig muna, makinig. Kwenta na. Teka Red, ano ba? Nagtatanong ba yan o nagre-reklamo? Kumain ng baboy sa panahon ni Kristo ayon sa Biblia. Ayan. Ay, ito na nga. Ito na. Makinig na. Yes muna, yes, kung makikinig na. Okay, salamat. Yes, maliban kay Gringo. Okay, Bro Red, ito yung ebidensya, katibayan, pruweba, resibo. Bago lang ito na renew, Brother Red, sa BIR. Talagang legit to na talata. Okay. Apo. Ito muna, kukunin ko itong mga talata dito sa binanggit dito sa Deuteronomio 14:8 at sa Leviticus 11. Itong mga talatang ito, hindi ko nababasahin isa-isa, no? Maliwanag ito na bawal ang karning baboy. At sinabi ni Kristo sa kanyang kapanahunan dito sa Mateo, na wag sabi ni Kristo, wag niyong isipin na ako'y naparito pang sirain ng mga naunang kautusan. Kaya itong Leviticus 11 ay naunang kautusan nito. Kaya definitely nagpapatuloy ang kautusan na yon. Kaya wala ka nang mababasang verbatim na kautusan pa kay Kristo. Kasi kautusan yun ng Diyos magmula pa noong unang panahon. Wag niyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang naunang kautusan. Ano bang naunang kautusan? Leviticus 11 talatang 7, sapagkat ang baboy ay biyak kagukuwag. Ito ay hindi namang ngumunguya at bawal itong kakainin kahit ihipuan pa lamang. Kahit paghipo, Brother Red, bawal. Patay tayo. Nabasa Red? Nasulidan si Gringo? Nasulidan? Hindi alam yung tanong, TJ. Naisa ko na naman. Nasa ako na naman sila, oh. Ang solid nun, ang solid. Nayanig si Gringo, bro, nayanig. Ang linaw naman ng tanong ni Brother Red, no? Pakiulit Ay, ang naman yung linaw tanong ni rin ang Brother sagot Red. mo Baka hindi naman, na po, pambira. Napakalinaw ng sagot. Ewan ko na lang kung hindi bibigyan yan ang ating kausap. Hindi pa tapos, Brother Red. Hindi pa tapos. Meron pang isa. Meron pang isa. Personalan. Sige, ipipersonalin ko rin yung propeta nyo. Ito warning sa inyo, ha. Kapag personal ang pag-atake nyo sa akin, isasako ko yung propeta nyo. Okay, warning. So, paano mo yan masasako, Brother Gringo? Okay. So, please lang, wag tayong personalan. Please lang, okay? Mismong magalang ako kapag punta dito kay Dawood. Okay, please lang. Mismo yung Biblia sabi ng Biblia, bawal kainin ng karning baboy. Sapagkat sabi ni Kristo, hindi niya yung sisirain. Definitely, hindi niya sisirahin. Bawal talaga sa panahon ni Kristo. Yun. At binanggit pa ng Isaya, kapatid na Gringo, sabi ng Isaya, ay darating ang Panginoon na may dalang pangpaparusa, yung espada, at marami siyang maparusaan. Ibig sabihin itong talatang ito ay hindi ito naganap, kundi magaganap pa lang. Na marami siyang paparusahan at ang isa sa paparusahan niya, yung mga kumakain ng karne ng baboy. Nako po. Malinaw man. Ispadahin na yan. Malinaw. Ispadahin na si Gringo. Ispadahin na. So ibig sabihin, paano nini papaliwanag ngayon sa amin na ang baboy ay pwedeng kainin sapagkat sabi ng Diyos, paparusahan niya ang mga kumakain ng karning baboy. Yun lang. Malinaw? Pasensya na lang pasensya lang kasi nagsasabi lang tayo ng katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating mga kausap ngayon. Nako, hindi na nakapagsalita. Wala na si Gringo na umurong yung dila, umurong. Wala na,
naubusan na eh. Umurong hindi na, umurong. Red, ulitin mo ba yung Nasako, tanong, nasako. Red? Ah. O ako na muna? Ulitin ko ba yung Ulit. tanong? Bro Gringo, pakiulit nga. Baka hindi na. Ulitin din yung sagot. Ulit. Ang tanong kasi verbatim. Ay, verbatim, no? Saan Hindi lang, bro, mababasa Brother sa New Ringo, hindi lang Testament? verbatim ang Saan sagot ko, mababasa? Sandali lang, malinaw. TJ. Ay, Oh. naku, si TJ talaga super galit sa akin, no? Ay, nami-personal na. Ulitin ko yung tanong, ha? Ulitin ang tanong ni Red. Saan Ulitin mababasa ang sa New Testament? Sige, ayahan natin sila, bro. nagbabawal Daw. ang Sige, pagkain ulitin ang tanong ng at ulitin ang baboy? sagot. Bro Gringo, tama ka nga. Ang Diyos nila nakakaintindi lang ng Arabic. Hindi siguro naintindihan yung tanong ko. Mm-mm. Kasi Tagalog. Mafimalom yung ako nila, Diyos nila. Tama kasi yung Diyos Mafimalom nila nakakaintindi Pilipini, ng Arabic. mafimalom English eh. Kalam, Mali yung kalam. Kaya gamit kahit na ano, sa akin, hindi mali. nila Mali. maintindihan. Pilipini, lahat ganun. Pilipino Tama dito nga, Bro eh. Gringo. Yun, sablay na agad. Welcome. Bro Gringo. Kaya siguro hindi nila naintindihan Mandarin. kasi yung Diyos Oo. nila, So, Arabic lang yung naintindihan. Arabic lang. Oh. At ito pa isa rin, no? Wala nang Regarding nasagot, sa Wala na nasagot. regarding sa pagkain na lang yan, no? Sabi nila bawal daw ang baboy. Wala nang naisagot. Pero sa kanila, okay lang kumain ng karne ng camel, no? Pinagbabawal yun sa Old Wala na Testament. naisagot. Pinagbawal ba ng Diyos yan, kapatid na Gringo? Oo, yung camel. Ay, Pero Yun lang. favorite nila yan. Ang mahal ng karne ng Kinakain nila camel. yan? Naku, Yun lang. yari kayo sa Ito Diyos pa niya. isa, ito pa Brother Red, no? Ano pa? Sa Islam, mahal ang inumin ng ihi ng camel. Unang-una, Ang mahal, bro. sa Quran. Ang mahal, bro. Hindi Bawal- naman Bawal ipinagbabawal kumain ng karne ng baboy. Okay. Pero Oo. okay pala ang pag-inom ng ihi ng camel. Ulitin kayo pala tong natin. hindi sumusunod sa utos Ulitin ng natin Diyos. yung ating binasa kanina kung ipinagbabawal ba yung karne ng camel sa binasa natin. He has Nabasa. only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine, O saan And naman dinampot yan ni ano? sabi- Ringo? dedicated to other than Allah, but whoever is by necessity, neither Ayan. desiring it nor transgressing its limit, there is no sin upon him. Ay, Yun. indeed, Allah is forgiving Naku. and merciful. O hindi Hirit. ipinagbabawal lang Hirit kasi ng pagkain. hirit. Hirit ng hirit kasi. Dawood, Brother Ipinagbabawal Eh, yun lang. Ang Yun minimension ko, Brother Dawud, no? Para magets mo. Kasi hirap kayo sa Pilipino, Arabic lang kasi alam ng Diyos nyo, no? Ang Okay, sinasabi, ang patungkol ko dyan, ginagamit nyo kasi sa Old Testament. Kasi yung Diyos nila, Bawal ang O kaya naintindihan. Bible nyo yan eh. O, nga. Bawal ang pagkain ng baboy Saan kaya ikanyo. nadampot yung camel? Bawal ang pagkain ng bawal ikanyo. Nadampot yung Bawal camel? ang pagkain ng May camel. ihi. Ay, bawal uy, psst, psst. Alkalb. Kaya yun Ikanyo, nadampot. ginagamit nyo yung Old Testament. Bawal di Nakadampot umano ng ang camel? pagkain ng baboy. Saan galing camel? Pero sa Old Testament, Saan na yung- nakasulat, bawal ang pagkain ng camel, kung ano-ano pang hayop, Saan na hindi nadampot biyak ng ang kuko, camel? hindi O ngayon, ngumunguya. ano pinaniniwalaan Pero namin kayo, sa Quran? pero kayo, Sunod nga no, ng ano. kumakain Paano kayo nga ng pala yung camel, kambing? karne ng Ringo? camel, Paano nga at pala yung tapos, kambing? iinom pala kayo ng ihi ng camel, ay napakagalon. Paano yung kambing? Sa Ringo? atin Paano yung natin tunog? ulit kung ipinagbabawal ba yung camel sa amin. Ay, O, hindi, sabi ng Allah, hindi talaga banat magets ni Allah. Brother He Dawud. has only Ang forbidden to you dead tupunto ko. animals, blood, the Ah, flesh of swine. O, hindi kasali yung Brother camel. Dawud, Brother Dawud, Gringo, Intamalam Ayun. Al-Kalam, kami kumakain Brother ng Dawud, Brother baboy. Ay, kanang camel. Aki Oh, Dawud, Aki Dawud, Pakinagay nga yung Aki unang Dawud, patata Aki, kanina sa Aki Dawud, Oo. Intamalam Anakalam, Oh, barok yung Arabic. Oh, barok na barok. Ah, May nadampot. okay. May nadampot. Pero kasi Oh, interpreted ara. ng Tagalog. Kasi yung Diyos niya, Mm-mm. Sana ba si Arabic Bro lang yung Kevin? naintindihan eh.
Yan. Oo. Tsaka yung itong bata niya, Brother Red, ay naku, favorite Sino? ako Si nito. Miguel? Number one fan ko to. Oo, Bata-bata number niya? one fan ako nito. Oo. Ito yung Ah, parang taga-tahol Wala niya eh. naman bilang yan sa Gringo. Walang bilang yan. Wala. Bahala na Naisako yung niya mga, Oo. bahala na yung mga Yung nakikinig dyan, talata no? niya, yung talata sa Bible Oo. nila, bro, hindi niya Gringo. kaya tutulan. Biruin mo, Napahiya na yan, napahiya na yan. pinaghahanap mo Tanong mo Ano nga, ba? na kung Brother sa, Michael. sa Bible pwede na kainin yung baboy. Ano Walang sa walang Arabic kung maipakita. bawal ang baboy? Hindi, naisako. Ayun. Ay, Pero sige, merong ganito pala, mababasa sa Brother Dawad. Bible. Ay, sige, isasako ko ang inyong Si Gringo. propeta. Eto, naubos Gusto na mo halos isako lahat ko ng ang inyong sako. propeta, Brother Dawad? Halos lahat ng Tingnan mo. sako, naubos na. Basahin natin. Pakilagay nga bro Una, sa nire-respeto kay Nako, Dawood, no? Gringo, tigilan mo na. Wala kang respeto kahit kanino. Sana, no? Sana Dawood, medyo kontrolin mo naman to si Miguel Gringo, Angel, ka na no? magbait-baitan. Nakita mo naman yung ugali niya, no? Tingin mo, maganda ba yung ugaling ganyan, Huwag Brother ka na Dawud? magbait-baitan, Gringo. Totoo lang si Dawud. bro Miguel. Ayun, basahin natin ulit. God Hindi, hates napapansin mo ba ang ugali, in Brother eating Dawud, for it's napapansin mo ba wrong. yung ugali ni Miguel? God hates pork eater and Ayun, eating pork is Ang wrong. linaw, bro. Red, Ang Red, linaw. Dawud. mag-live ka na lang, Red. Pupunta ako doon at isasako natin yung Yun na, propeta yun na. nila. Ipapakita sige, ko sige. lahat Takbo na, ng mga Ayan Red. na, ayan na. Oo, tatakbo na Kasi ako. nagbabantay ako ng bata. Takbo na, takbo na. Hindi kaya yung argumento. Takot Oo, sila di dito ba? sa Bible Oo. nila. Oo. Oo. Oh, yung nakasako Gringo. nakakatakbo, no? Kasama ko yung propeta Bye, nyo. Gringo. Bye-bye. Adon na. Sige, bye-bye. Bye-bye. Nasigi ko man. Nasigi. Salamat, no? Yan. Okay, so kitang-kita ninyo, no? Na mismo yung Biblia nila, ayaw nilang, hindi nila kaya ito yung katotohanan na kailanman hindi nila nababali. Oh. Okay na. At saka magsasalita kung kailan wala na kami. So, yan, no? Nagsisitakbuhan. Oh. Kasi kung tunay yung aral nila, bakit sila tatakbo? Oh, ibig sabihin, hindi nila kaya yung argumento natin. Oh. Unang-una, papaliwanag ko, ito hindi paninira ito. Kaya nga, kapag kami nagsasalita, palagi naming sinasabi, merong kaming ebidensya kung bakit namin sinasabi yan. Kung ipinagbabawal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo pwedeng sirain. Hindi ako naniniwala na si Prophet Isa alayhi salam pumunta dito upang sirain yung kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay niya. No? Kung hindi upang ganapin ito. Oh. Ngayon, meron ba siyang maipakita sa atin na talata na kukontra dito? Wala naman. Mismo Biblia, hindi ko na nga bilang supporting na lang itong Quran, no? Para mas maniwala siya o kapanipaniwala yung sinasabi namin na ipinagbabawal yung baboy. Ngayon, hindi nakapagtaka na mismo nga sa sarili nilang Biblia, hindi nila pinaniniwalaan. Quran pa kaya? Oh. Napakalinaw man ng sinabi dito. Ito ay verbatim. O ngayon, kung sinasabi ninyo na pwede na kainin yung baboy sa panahong Kristiyano, magpakita kayo ng talata na sinabi na pwede na kainin yung baboy. Oh. Huwag nyo kami dalhin puro sa diwa na yan. Dahil ang hinahanap namin, verbatim itong sinasabi na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy, dapat verbatim din na ipinakain na ng Diyos yung baboy. Oh. Kaya nga, kung sabi nila binago ni Kristo o sinira ni Kristo yung kautusan, napakalinaw naman. Hindi na parito si Kristo upang sirain yung kautusan nung una pa. Kung hindi upang ganapin ito. Ano ba ang kautusan na hindi sirain ni Kristo? Kung titingnan natin at balikan natin ayon sa kanila, isa sa mga kautusan ito na pinahayag kay Prophet Musa alayhi salam. Oh, hindi po ba? O ngayon.
Kaya napakalinaw, no? At yan ang katotohanan na nanatili pa rin dyan, pero pilit nilang pinapalitan ng kasinungalingan. Oh. Ito napakalinaw. Sinasabi din ng banal na Quran, sabi niya dito, He has only forbidden to you dead animals. O yan. O kaya nga, mayroong mga yung itong mga iinsi, bawal sa mga hayop na mga na mga patay, yung mga patay na hindi nakatay na pa yung dugo. Oh, yan. Kasi isa yan sa ipinagbabawal. O, yung pagkain ng dugo. Kaya nga itong mga kaibigan at mga kapatid din natin na mga INC hindi kumakain ng dugo, yan. O, ito nasusulat din sa Quran. O, nabawal kainin yung dugo. O, lalo na ito sa yung mga born again, hindi rin sila kumakain ng mga pagkaing inihanda para sa mga Diyos-Diyosan. Katulad na lamang ng mga pista ng Santo Niño, Santo di Padua. May mga handaan. Napapansin ninyo yung mga dogmatic na mga Pentecost o yung mga born again, hindi yan pumupunta. Kasi ang katuruan na yan, nanatili pa yan. Pero bakit pagdating sa pagkain ng baboy ay sinusuway nila ang kautusan ng Diyos dyan? Ito ang Diyos ay nagagalit o napupuot sa kumakain at ang pagkain ng baboy ay masama. Aba, masama pala. O bakit natin ginagawa yan? Kung tingnan mo nga dito sa taas, do not eat and touch it. Hindi nga pinapapahawak yan. O bakit tao na hanggang ngayon pilit nilang sinusuway yung kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tama ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan. Alin ang katotohanan na kanilang pinalitan? Ang pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkain ng baboy. Sa kanila, ang halal ginawa nilang haram at ang haram ginagawa nilang halal. Napakalinaw. So hindi natin pwede na suwayin kung bakit suwayin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga kami mga Muslim, ito uulitin namin na ito ay hindi isang paninira, kung hindi ito'y parte ng pag-aaral. Kasi verbatim ito. Nababasa ito. At kung ang Diyos ni ni Moses at ang Diyos ng mga Kristiyan ay hindi magkaiba, walang dahilan kung magkaiba yung utos sa mga Kristiyano. Pero kung magkaiba yung Diyos ni Moses at Diyos ng mga Kristiyano, magkaiba talaga yung utos doon. Pero sa palagay ko, yung Diyos ni Moses at mga Kristiyano ay hindi magkapareha. Dahil ang Diyos ni Moses ay tunay na nag-iisa. At ang Diyos naman nitong mga kapanahunan ngayon ay hindi tunay na nag-iisa kasi mayroong kasama. Magkaiba sila. So hindi nakakapagtaka sa atin na susundin yung utos ng Diyos ni Moses dahil hindi naman nila Diyos yon. Kung bagkos kanilang Diyos. Yon ang Yung Kaaba din pinakatunay ba, di nila sinusunod? na dahilan. Tingnan mo ito. Biblical din yan. Makikita din yan sa Genesis. Bakit? Sino ba ang gumagawa niyan? Mga Kristiyano ba?
mga Muslim. Kaya nga sabi namin sa inyo, kung hindi magkaiba yung Diyos ninyo sa Diyos ni Moses, Diyos ni Abraham, Diyos ng lahat ng mga propeta, hindi dapat ninyo susuwayin ang kanyang ipinag-uutos. Kung isinusuway ninyo ang kautusan na ipinahayag kay nila Moses, magkaiba yung Diyos ninyo. Pero ako'y naniniwala na ang Diyos ng mga Diyos nila ni Moses, nila ni Ibrahim ay hindi yung Diyos na kinikilala ng mga Kristiyano. Dahil ang Diyos ng Kristiyano ayon kay Red kanina, pinahintulutan na daw yung pagkain ng baboy. Pero yung Diyos ni Moses, ipinagbabawal niya na. So, sa madaling salita, mga kaibigan, mga taong kumakain at sumasalungat ng kautusan na ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi sila mananampalataya. Sila ay mga suwain. Kaya nga sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, katakutan ninyo. Babasahin natin. Ito napakalinaw at isa sa mga dalil na palagi nating binabasa. Ito basahin natin. Ano ang sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para nang malinawan tayo sa ating mga pananampalataya at hindi natin susuwayin ang ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa fihi wala tamutunna illa wa antum muslimun illa wa antum muslimun. O kayong mananampalataya, katakutan ninyo si Allah sa pamagitan ng pag-iwas sa kanyang pagbabawa at pagod sa kanyang ipinag-uutos. Palagiing magpasalamat at ahanin siya palagi at huwag mamatay maliban na kayo'y sa kalagayang Muslim. Di po ba napakalinaw? Katakutan si Allah sa pamagitan ng pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Isa sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pagkain ng baboy o pork. Simple lang. Huwag na tayo sapagkat yung topic natin kanina ay patungkol sa baboy. So doon lang tayo. So napakalinaw ng hindi magiba-giba na aral o hanan na nakasulat sa banal na Quran na kailanman pero ito'y nanatili sa kanyang kadal-daldalan. So maraming salamat So 8 minutes mag-in live ako kasi medyo haping gabi na. Salamat kay Humble lang ano bang kinaan ba ni Humble lang at saka kay Simply. Pwede na kayong magsalita, Maraming salamat sa inyong nilihis na kasama yung baboy. Nilinis na kasama yung pagkain din yun. Hindi nga pagkain yung baboy, kasi kung pagkain yung baboy, bakit hindi pinapakain ng Diyos? Bigyan nyo akong dahilan na pagkain nga yung baboy. Kasi kung pagkain yan, bakit hindi pinapakain ng Diyos? Sabi, hindi nga yung pagkain. Meron bang pagkain na hindi papakain ikaw? Kung may anak ka, ipapakain mo ba sa kanya yung hindi pagkain? Aba, hindi.
Kaya nga hindi niya ipinapakain yung baboy dahil hindi yan pagkain. Yan ang hindi natin maintindihan. Ito na isa sa mga, ito yun, isa sa kanilang mga binabago. Isa sa kanilang mga inilihis na o hindi nila natupad. Ang batong ito na aking itinayo na pinakaalala ay magiging buhay ng Diyos, bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang. Ang ikakasampung bahay ay sa iyo. Hindi po ba? Kaya pagmumunihan, aralin natin ng may katapatan ang ating mga relihiyon, ang ating mga sikta, kinaaniban natin. Kung sila ba ay tunay na nagtuturo ng katotohanan o pawang kasinungalingan lamang. Ako'y naniniwala na itong mga kapatid natin na mga Kristiyano ay mababait ito at mayroong magagandang puso. Naway buksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang mga puso at tanggapin nila na nasulat sa Quran. Sapagkat ang Quran ito ay purong salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang halong kasinungalingan. Kaya nga sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Ito ang aklat na nagmula lang pagdududa na nagmula kay Allah bay ng lahat ng may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yun, So hindi natin yan na pwede tutulan yung nakasulat sapagkat ito ay galing kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matuto tayong magpakumbaba at tanggapin natin ang katotohanan. Huwag na natin ilagay sa ating mga sarili yung tinatawag na pride, sapagkat ang pride ay siya yung maghahatid sa atin sa impyerno. Tingnan mo kung paano si Iblis o si Satan o si Lucifer dahil sa kanyang pagmamalaki, dahil sa kanyang pagmamataas. Nung siya'y inutusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na magsudyod, magpatira pa sa harapan ni Adam, ano ang kanyang sabi? Bakit sa isang tao nagawa lamputik samantalang ako'y ginawa mo mula sa apoy? So nakikita mo na meron sa kanyang pakumbaba, pagmamalaki. So sanan si Iblis ay nahulog mula sa katotohanan patungo sa kasinungalingan o sa kasamaan. Kaya kung ganyan nating gagawin, tili tayo sa ganyang pag-uugali, ang tahanan natin ay apoy at paraiso. Ang katotohanan na kailanman hindi natin maitatanggi. Tayo pareho tayo, Kristiyano ka man, ano mang klaseng tao ka dito sa mundo, ikaw ba'y kilala, gwapo, pangit, tawag nun yung mababa, matambok, lahat tayo lilisan sa mundong ito. Ngayon, sa panahon na ikaw ay kukunin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano ang maisasagot mo sa tuwing ikaw ay tatanungin? Ano ang ginawa mo nung buhay ka pa? Isa yan sa mga tanong na tanong sa atin. Kabilang itatanong sa atin dito ang ating mga kayamanan, ang ating mga nagawa dito sa mundo. Lahat yan itatanong. Kung meron kang kayamanan, itatanong din yan sa iyo. Paano mo ginastos ang iyong kayamanan? Ba'y ginamit mo? O sa pamamaraan ng halal o sa pamamaraan ng agamang Islam? Ganun lang. So bilang paalala mga kapatid mo,
bago tayo mag-end live bilang paalala sa inyo. No, hindi lang sa inyo, sa ating lahat. No, palagiin nating pag-aralan Quran. No, sapagkat sinabi ng Propeta alaihi wasallam, ang mag-aaral ay papagaanin sa daan papuntang paraiso. Kaya insyaallah, pag-aralan natin ang Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa ating mga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kaibigan. Maraming salamat sa ating mga kaibigan, no, kapananampalataya o hindi kapananampalataya, sa inyong lahat, sa inyong pagtambay. So, Bro Said, maraming salamat, no, sa pag-assist mo sa ating pagpapaliwanag. Insaan bukas, no, makagising pa tayo. Alhamdulillah. Mag-live tayo. La ilaha So, bro, illallah. paano bro? Sige bro, La sige ilaha bro. illallah. Ingat. Nasa kalawakairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.